Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang Japanese action movie, na pinamagatang City Hunter, na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa isang broadcast sa radyo na nagsasabing kasalukuyang nakakaranas ang Tokyo ng pagtaas ng mga kasong kriminal, mula sa pananakit, pagdukot, hanggang sa pagpatay. Sa gitna ng mga kasong ito, isang babae ang makikitang kumuha ng pribadong detective upang hanapin ang nawawala niyang kapatid na babae. Matapos mabigong tumanggap ng maayos na tugon mula sa pulisya, nagpa siya siyang kumuha ng pribadong detective mula sa isang grupo na tinatawag na City Hunter. Agad na nagsimulang mag-imbestiga ang City Hunter team sa kaso kung saan ipinakilala sa atin ang isang detective na si Ryu Seiba. Bagamat kilala bilang pribadong detective, si Ryu ay dating miyembro ng Special Forces, bihasa sa hand-to-hand combat at estratehiya sa labanan. Gayunpaman, matapos niyang iwan ang ganitong uri ng trabaho, itinatag niya ang City Hunter Group kasama ang kanyang kaibigang si Hideyuki Makimura. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kakayahan, may isang kahinaan si Ryu, hindi siya makakatanggi sa magagandang babae. Di nagtagal, natagpuan ni Ryu ang nawawalang kapatid ng babae na pinalilibutan ng mga yakuza. Sa sandaling iyon, agad ipinamalas ni Ryu ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban at napabagsak ang lahat ng mga ito. Pagkatapos nito, nakilala ni Ryu ang kapatid ng babae na si Kurumi, ngunit tumakbo ito palayo sa takot. Dahil dito, tinawagan ni Ryu si Hideyuki upang habulin siya. Habang malapit na sana nilang maaabutan si Kurumi, bigla silang inambush ng iba pang miyembro ng Yakuza kaya napilitan silang lumaban muli. Sa kasamaang palad, muling nakatakas si Kurumi, at nagawa pa nitong tumalon sa ibabaw ng isang gusali. Matapos nito, inutusan ni Ryu si Hideyuki na habulin siya gamit ang kotse, habang siya naman ay tumalon sa ibabaw ng gusali upang habulin ito. Ngunit sa halip na magmukhang astig, bumagsak lang siya sa isang basurahan. Makalipas ang kaunting sandali, muling natunton ni Ryu at Hideyuki ang bakas ni Kurumi at sinundan siya sa isang makitid na eskinita. Nang matagpuan nila ito, napansin nila ang itim na mga ugat sa leeg ni Kurumi, tila ba siya ay isinusumpa. Bukod pa rito, naging sobrang lakas din niya. Nang muli siyang makatakas, napansin ni Hideyuki ang isang kakaibang likidong nahulog mula sa kanyang bulsa. Dahil sa kuryosidad, agad na itinago ni Hideyuki ang kakaibang likido. Ayaw niyang ipakita ito kay Ryu hanggat hindi niya ito nasisiyasat ng maayos. Hindi nagtagal matapos ang pagkabigo ng City Hunter, isang pulis na nagngangalang Seiko ang nagbabala sa kanilang grupo. Isa siyang bihasang investigador na laging sumusunod sa mga alituntunin. Lumalabas na tutol si Seiko sa mga pamamaraan ng City Hunter, lalo na't dating kasamahan niya si Hideyuki na piniling lisanin ang pulisya upang tulungan si Ryu. Bago umalis, binalaan ni Seiko at ng kanyang komandante ang City Hunter na huwag makialam muli sa kaso ni Kurumi. Pagkatapos ng misyon, sinamahan ni Ryu si Hideyuki sa isang restaurant dahil may hapunan ito kasama ang kanyang kapatid na babae. Habang nasa biyahe, ikinuwento ni Hideyuki kay Ryu na si Kurumi ay isang cosplayer na madalas lumikha ng mga nilalaman na hinahangaan ng mga kalalakihan gaya ni Ryu. Nang malaman ito, lalong naging determinado si Ryu na hanapin ang dalaga. Maya-maya, pagdating sa restaurant, sinalubong ni Hideyuki ang kanyang nakababatang kapatid na si Kaori. Doon, balak sana ni Hideyuki sabihin kay Kaori na hindi siya ang tunay nitong kapatid, dahil sa tingin niya ay sapat na ang gulang ni Kaori upang malaman ang totoo. Ngunit bago pa man niya ito masabi, biglang may bumabang driver mula sa isang truck at inatake siya. Kakaiba, dahil ang driver ay may maitim na ugat din sa leeg, katulad ni Kurumi. Bukod dito, napakalakas ng driver at patuloy pa rin sa pag-atake kahit nasaksak na siya ng kutsilyo. Dahil dito, kinailangan ni Hideyuki na gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Hindi nagtagal, dumating si Ryu sa restaurant kung saan napatay na ni Hideyuki ang driver. Ngunit sa kasamaang palad, labis na ang dugong nawala kay Hideyuki. Sa mga huling sandali, iniabot ni Hideyuki ang likidong pagmamayari ni Kurumi kay Ryu at mahigpit siyang niyakap bago binawian ng buhay. Hiningi niya kay Ryu na alagaan si Kaori. Makaraan ng isang buwan mula sa pagkamatay ni Hideyuki, nakakita si Ryu ng isang paalala sa bulletin board sa istasyon. May nakasulat doon na mensaheng nagsasabing, XYZ Kaori, kung saan humihingi ng tulong si Kaori upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Lumabas na ang City Hunter ay isang lihim na ahensya na kayang harapin ang lahat ng uri ng krimen.
Kaya naman mas nararapat tawagin si Rio na isang espesyal na ahente kaysa isang pribadong detective. Ang sinumang nangangailangan ng kanyang serbisyo ay kailangang magsulat ng code na XYZ sa pisara ng istasyon. Gayunpaman, nagpasya si Rio na huwag tanggapin ang kahilingan ni Kaori upang matanggap nito ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Samantala, iniimbestigahan ni Seiko ang pagkamatay ni Hideyuki sa pamamagitan ng pagsuri sa CCTV ng isang kainan kung saan nakita niyang ibinigay ni Hideyuki ang isang kakaibang likido kay Rio. Nang makita ito, nagsimulang maghinala si Seiko na may kaugnayan ang pumatay kay Hideyuki sa iba pang mararahas na insidente sa Tokyo, dahil kamakailan lamang ay maraming tao ang bigla na lamang nagiging marahas at nananakit ng walang dahilan. Naniniwala siyang may kinalaman ang likidong hawak na ngayon ni Rio, o baka may sindikato na nagpapakalat ng zombie virus. Samantala, naglalakad-lakad si Kaori mag-isa sa Shinjuku area. Matapos ang matagal na paglalakad, sa wakas ay nakita niya si Rio na lasing at may kasamang dalawang babae. Nang makita ito, nagalit si Kaori dahil hindi man lang tila nalulungkot si Rio sa pagkamatay ni Hideyuki. Pagkatapos noon, nagpasya si Kaori na imbestigahan ang kaso ng mag-isa. Sa kasamaang palad, nilapitan si Kaori ng dalawang lalaking sinamantala ang kanyang sitwasyon. Mabuti na lang at napansin ito ni Rio at inilayo siya sa mga ito. Lumalabas na may pakialam pa rin si Rio kay Kaori, ngunit hindi na ito kayang ipakita sa normal na paraan. Pagkatapos nito, pinapauwi ni Rio si Kaori dahil gabi na. Ngunit imbes na sumunod, sinundan siya ni Kaori pauwi. Pagdating sa bahay, nagsimula siyang maghalongkat, umaasang makahanap ng mga pahiwatig, ngunit puro mga video at magazine lang ang kanyang nakita. Sa kalaunan, nadiskubre ni Kaori ang isang lihim na silid ni Rio at doon ay natagpuan niya ang isang baril. Dumating si Rio at sinabing ang baril ay pag-aari ni Hideyuki. Pinayuhan din niya si Kaori na tanggapin na ang pagkamatay ng kanyang kapatid para na rin sa sarili nitong kapakanan. Samantala, si Kurumi ay nakikitang pinagmamasdan ang mga pulis na kakahanap pa lang ng isang bangkay sa gitna ng syudad, at mukhang alam ni Kurumi ang tungkol sa pagpatay sa taong iyon. Pagkatapos nito, bumalik si Kurumi sa kanyang pinagtataguan sa boarding house. Kinagabihan, muling nakipagkita si Kaori kay Rio sa lugar ng Shinjuku, at muli niyang sinubukang kumbinsihin si Rio na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni Rio na nagpalit na siya ng propesyon at isa na siyang dancer sa nightclub. Hindi agad naniwala si Kaori at pinilit si Rio na patunayan ito, at agad namang sumayaw si Rio gaya ng hiling ni Kaori. Nang makita ito, nakaramdam si Kaori ng kahihiyan sa buong pangyayari. Matapos sumayaw, pumasok si Rio sa isang VIP room at muli siyang sinundan ni Kaori. Sa loob ng silid, may 3 gangster na humaharang sa kanya. Kahit ayaw ni Rio ng gulo, lumalapit pa rin sa kanya ang gulo, ngunit biglang dumating ang isang miyembro ng mafia at pinahinto ang mga ito. Hindi lang iyon, iniutos pa ng mafia member sa kanyang assistant na bugbugin ang mga gangster. Lumalabas na labis ang respeto ng mafia member kay Rio, at nagsisilbi pa nga siyang impormante sa ilang kaso. Nang marinig ng mga gangster ang pangalan ni Rio, agad silang natakot at humingi ng paumanhin dahil inakala nilang isa lang siyang bastos na customer. Sa sandaling iyon, nais sanang magtanong ni Rio ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Hideyuki, pero bago pa man iyon, sinabi ng mafia member na magsuot muna siya ng pantalon para hindi siya lamigin. Pagkalipas ng kaunting sandali, sinabi ng mafia member na may kaugnayan ang pagkamatay ni Hideyuki kay Kurumi at sa marami pang kasong nangyayari sa Tokyo, dahil sa nakaraang 3 buwan, maraming kabataan ang kinidnap ng isang mapanganib na sindikato. Ayon sa kanyang obserbasyon, sinusubukan ng sindikato na ito ang isang gamot na kayang magpaasta ng parang zombie sa mga tao. Nakakagulat, sa daan-daang taong dinukot, si Kurumi lang ang nakatakas at nakapag-isip pa rin ng normal. Pagkarinig sa paliwanag ng mafia member, agad na umalis si Kaori para hanapin si Kurumi. Sa isang pagkakataon, nakita ni Kaori si Kurumi sa lugar ng Shinjuku. Nang walang pag-aatubili, pinilit ni Kaori si Kurumi na makipag-usap sandali, pero sa hindi malaman na dahilan, tila natakot si Kurumi at biglang tumakbo papasok sa isang napakasiksik na nightclub. Hindi nagtagal, nakita si Kurumi na kinumprante ng isang gangster na nakasuot ng itim at bigla na lamang tinutukan siya ng baril. Sa kabilang sulok, may kasama rin ang gangster na handang dukutin si Kurumi. Kasabay nito, agad na kumilos si Rio nang makita ang nangyayari.
Ngunit sa kasamaang palad, nakatakas ang gangster nang hindi nag-iwan ng anumang bakas. Samantala, habang tinatangka ni Kurumi na tumakas, bigla siyang nadapa at nawalan ng malay sa gilid ng kalsada. Matapos nito, dinala siya ni Kaori sa bahay ni Ryo upang gamutin. Pagkagising ni Kurumi, sinabi ni Ryo sa kanya na matagal na siyang hinahanap ng kanyang kapatid sa loob ng 1 buwan. Ngunit sa pagtataka, tila naguluhan si Kurumi at sinabing wala siyang kapatid. Nang marinig ito, labis na nagalit si Ryo dahil naloko siya, at tila bahagi pala ng sindikato na dumukot kay Kurumi ang babaeng kumuha sa kanyang serbisyo. Pagkatapos nito, ipinakita ni Ryo ang likidong nakuha ni Hideyuki habang hinahabol si Kurumi. Bukod pa rito, hinikayat din niya si Kurumi na magsabi ng totoo tungkol sa nangyari sa kanya. Pagkatapos ay ikinuwento ang eksenang naganap 3 buwan na ang nakalipas kung saan makikitang hinahanap ni Kurumi ang kanyang kaibigang misteryosong nawala. Habang siya ay nakahanap na ng ilang mga pahiwatig, bigla siyang dinukot ng isang kriminal na sindikato. Dinala si Kurumi sa isang laboratorio at ginamit bilang test subject para sa isang bagong likidong ginawa ng sindikato. Anumang layunin nito, malinaw na may masama silang binabalak. Sa kasalukuyan, matapos makabawi si Kurumi, nagpasya siyang umalis dahil ayaw niyang madamay sina Ryo at Kaori. Ngunit hindi siya pinayagan ni Kaori na umalis dahil maraming masasamang tao ang nasa paligid. Samantala, ipinakita ang 2 misteryosong tao na dati nang nagtangkang dukutin si Kurumi. Lumalabas na miyembro sila ng isang kriminal na sindikato na tinatawag na Union, at ang isa sa kanila ay isang babae na minsang nagpanggap bilang kapatid ni Kurumi. Pagkatapos noon, humingi sila ng tawad sa pinuno ng sindikato na si Kunio Kono, na nakatago pa rin ang mukha. Dahil sa kanilang pagkabigong mahuli ang target, binigyan muli ni Kono ng pagkakataon ang kanyang mga tauhan upang hulihin ang target at patayin ang sinumang humadlang sa kanila. Kapag muli silang nabigo, sila ay papatayin. Matapos niyang sabihin ito, agad na nagbigay ng halimbawa si Kono sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa kanyang mga tauhan. Ayon sa ulat, lahat ng miyembro ng sindikato ay may chip na nakatanim sa kanilang mga leeg. Kapag sila ay nagtaksil o nabigo sa kanilang misyon, pasasabugan ni Kono ang chip na iyon. Samantala, nagpasya si Ryo na makipagtulungan kay Seiko. Sa investigasyon ni Seiko, mayroon siyang resulta ng pagsusuri sa dugo ng mga nahuling salarin, at lumalabas na pare-pareho ang indikasyon sa lahat, sila ay tinurukan ng sobrang dami na likido. Pagkarinig nito, sinabi ni Ryo na alam niya ang tungkol sa droga, dahil noong siya'y bata pa, umiiral na ang droga at kumalat na ito sa kanilang lugar. Kadalasan, tinatawag ito bilang angel dust, at muntik na siyang mapatay noon ng isang taong gumamit nito. Ayon sa kanya, napakadelikado ng angel dust dahil maaari itong abusuhin upang gawing mamamatay tao ang isang ordinaryong tao, na kayang pumatay ng buong batalyon ng sundalo. Samantala, nadiskubre rin ni Seiko ang isang nakakagulat na katotohanan, ang ama ni Kaori ay isa sa mga biktima ng angel dust 20 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang ama ni Kaori ay nagwawala at napigilan lamang siya ng isang pulis na nakabaril sa kanya, at ang pulis na iyon ay ang ama ni Hideyuki. Pagkatapos ng insidente, inampon ng pulis si Kaori. Di nagtagal, nang maging pulis si Hideyuki, inutusan siya ng kanyang ama na palihim na imbestigahan ang angel dust. Kaya pala, sa lahat ng panahong ito, alam ni Hideyuki ang tungkol sa Union Syndicate. Pagkarinig ng paliwanag ni Seiko, natahimik si Ryo nang mapagtanto niyang sinadyang patayin si Hideyuki ng mga miyembro ng sindikato dahil sa kanyang kaalaman sa kanilang lihim. Pag-uwi ni Ryo sa kanilang bahay, agad na nagbago ang kanyang mood at naging masaya nang makita si Kurumi na naka-cosplay bilang isang cute na pusa. Tila, inimbitahan si Kurumi ng isang kumpanya na magsasagawa ng pambansang cosplay event. Pagkatapos, pinagbawalan siya ni Ryo na pumunta upang hindi na siya muling makidnap ng mga gangster. Ngunit gusto pa rin pumunta ni Kurumi dahil ang event na ito ay tagpuan ng mga tunay na Japanese otaku. Kasabay nito, pinilit ni Kaori si Ryo na bantayan si Kurumi sa festival, at ipinakita pa ang litrato ng isang magandang babae na siyang CEO ng kumpanyang nag-oorganisa ng event. Agad na pumayag si Ryo dahil madali siyang naaakit sa magaganda at kaakit-akit na babae. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo ang tatlo sa cosplay festival kung saan abala sina Kaori at Kurumi sa kanilang itsura, habang si Ryo naman ay busy sa pagtitig sa mga magagandang babae sa paligid.
Nang magsisimula na ang event, abala sa pagbabantay sina Ryo at Kaori para protektahan si Kurumi. Samantala, naroon din ang mga tauhan ni Kono, at isa sa kanila ay nakatutok ng sniper kay Kurumi habang nagsisimula ng kumilos ang iba. Agad na iniligtas ni Ryo si Kurumi gamit ang kanyang jumping technique, ngunit habang sinusubukan niyang ilayo si Kurumi, hinarang siya ng isa pang tauhan ni Kono at inatake gamit ang kanilang malalakas na suntok. Kasabay nito, dinala ni Kaori si Kurumi sa ligtas na lugar kung saan dumating ang isang police commander. Sa huli, ipinagkatiwali ni Kaori si Kurumi sa pulisya habang tinulungan naman niya si Ryo sa pakikipaglaban. Gayunman, hindi alam ni Kaori na tina-target na rin siya ng mga tauhan ni Kono mula sa itaas ng gusali. Nang makita ito ni Ryo, agad niya itong sinagip na siyang ikinamangha ng mga otako sa kanyang ginawa. Inakala pa nila na bahagi ito ng palabas, at nagsigawan pa sa tuwa habang binubugbog ni Ryo ang mga gangster. Matapos talunin ang mga tauhan ni Kono, tinawagan ni Ryo si Seiko upang dalhin ang mga ito sa presinto. Ngunit habang nasa biyahe papunta sa himpilan, biglang tumunog ang chip sa leeg ng babae. Samantala, ang police commander ay hindi pala tunay na sinigurado ang kaligtasan ni Kurumi. Sa halip, ikinulong niya ito sa isang bodega at ibinigay sa mga tauhan ni Kono kapalit ng ilang daang libong dolyar. Gayunpaman, hindi alam ng hepe na may bomba ang briefcase na naglalaman ng pera. Pagkatapos noon, dinala ng mga gangster si Kurumi at iniwan ang bangkay ng hepe ng pulisya. Samantala, katatapos lang gamutin ni Ryo ang sugat sa kanyang kamay mula sa pag-atake ng mga tauhan ni Kaori. Sa parehong oras, kinontak siya ni Seiko at iniulat ang pagkamatay ng mga tauhan ni Kaori. Ayon sa kanya, napakahirap ibunyag ang mga lihim ng Union Syndicate, dahil kung may mahuli man sa kanila, agad itong pinapatay. Agad na nalito si Ryo at hindi sigurado sa susunod niyang gagawin. Makalipas ang kaunti, habang nag-iisip si Ryo sa rooftop habang nakikinig ng musika, lumapit si Kaori upang humingi ng tawad dahil naging magulo ang lahat dahil sa kanya. Kung hindi sana niya pinayagan si Kurumi na pumunta sa festival, sana'y naging maayos ang lahat. Habang umiiyak, nakiusap si Kaori kay Ryo na ipagpatuloy ang investigasyon para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Sa una, pinagbawalan siya ni Ryo na makialam muli, ngunit napakatatag ng loob ni Kaori. Sa huli, inimbitahan siya ni Ryo na maghihiganti sila para sa nangyari kay Hideyuki. Samantala, nagising si Kurumi sa laboratorio ng Union kung saan nakita rin niya ang kanyang kaibigang dinukot ng mga tauhan ni Kono kamakailan. Bukod pa rito, nabigla si Kurumi nang makita ang CEO na nag-organisa ng festival, dahil hindi pala siya ang tunay na CEO kundi isang siyentipikong kasabwat ng Union Syndicate. Pagkatapos noon, hinarap ng babae si Kono upang ipakita ang pinakabagong resulta ng Angel Dust na likido, na doble ang bisa kumpara sa produktong ginawa 20 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, sa halip na purihin siya, agad siyang pinatay ni Kono. Sa wakas, naipakita na ang mukha ng pinuno ng sekta na may napakalaking kapangyarihan sa Tokyo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam tungkol sa Union Syndicate, kahit na malaki ang impluwensya nito sa mundo ng krimen sa Japan. Pagkatapos patayin ang babaeng siyentipiko, iniutos ni Kono sa kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng empleyado roon. Nakita ni Kono si Kurumi na tila nasa gulat pa rin, at ang plano niya ay dalhin ang dalaga sa punong tanggapan ng Union para sa karagdagang pananaliksik. Samantala, natagpuan ni Seiko at ng iba pang mga pulis ang bangkay ng kanilang commander, at labis ang pagkadismaya ni Seiko nang malaman niyang tumanggap ng suhol ang kanyang superior mula sa Union. Agad na inutusan ni Seiko ang kanyang mga tauhan na halugugin ang silid ng commander at hanapin ang mas maraming ebidensya hanggat maaari. Kasabay nito, hinahanap ni Ryo at Kaori si Kurumi dahil pinaghihinalaan nilang dinukot na naman siya ng Union. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ryo na maglagay ng tracker sa hikaw ni Kurumi, kaya hindi na nila kailangang mag-imbestiga patungkol sa kinaroroonan nito. Habang nasa biyahe patungo sa lokasyon ni Kurumi, nakipag-ugnayan si Ryo sa mafia para humingi ng impormasyon tungkol sa Union Syndicate. Ayon sa impormasyon mula sa mafia, ang punong tanggapan ng syndicate ay nasa Central America at may mga sangay sa iba't ibang bansa, kabilang ang Japan. Hindi nagtagal, nakarating si Ryo at Kaori sa isang tunnel na dati umanong lugar ng labanan. Ngunit sa kabila ng lahat, walang tao sa paligid.
Pagkatapos tawirin ang tunnel, nakita nila ang isang gusali na lumabas pala na laboratorio ng Union, at laking gulat nila nang madiskubring patay na ang lahat ng tao roon. Sa kasamaang palad, hindi nila natagpuan si Kurumi doon. Bukod pa rito, wala ring naramdaman si Rio na senyales ng buhay, at ang tanging nakita nila ay mga lalagyan ng angel dust. Hindi nila alam na napalilibutan na pala sila ng mga tauhan ni Kono. Sa mga sandaling iyon, upang hindi mahalatang kinakabahan, nagkunwaring isang food delivery driver si Rio na umano'y inutusan ni Kono. Gayunpaman, hindi naniwala ang mga gangster sa kanyang kahina-hinalang pag-arte. Dahil dito, agad tumakbo si Rio at nagtago sa likod ng isang pader habang hinihintay ang paglapit ng mga tauhan. Pagkatapos, gamit ang kanyang liksi, hinarap ni Rio ang mga kalaban. Habang nakikipaglaban si Rio sa mga tauhan ni Kono, sinikap ni Kaori na huwag maging pabigat sa kanya, at dahil sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang mapabagsak ang mga kalaban. Nang tuluyan nilang matalo ang lahat ng tauhan, biglang lumitaw si Kono habang nakatutok ang baril kay Kurumi. Sa mga sandaling iyon, pinuri ni Kono ang pambihirang kakayahan ni Rio at inalok pa siya ng pagkakataong sumali sa Union Syndicate. Ngunit bilang isang taong may integridad, agad na tinanggihan ni Rio ang alok ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, nagalit si Kono at pinalabas ang isa sa kanyang mga tauhan na pinainom ng angel dust. Bukod pa rito, ang tauhan ni Kono ay tinurukan ng dugo ni Kurumi, ang pinakamahusay na test subject sa laboratorio ng Union, at kinailangan ni Rio na labanan siya. Kasabay nito, palihim na sinundan ni Kaori si Kono, na hinihila si Kurumi papunta sa itaas na palapag. Hindi inaasahan, ang lagusan ay direktang konektado sa gusali ng Union Syndicate sa gitna ng Tokyo. Sa mga sandaling iyon, inutusan ni Kono si Kaori na umalis at huwag makialam. Gayunman, sinubukan pa rin ni Cory na basagin ang salaming hadlang sa gusali. Dahil sa galit, isiniwalat ni Kono na si Kaori ay isang ampon. Hindi lang iyon, ibinunyag din ni Kono na ang tunay na ama ni Kaori ay isa sa mga test subject para sa proyektong Angel Dust, at pinatay ang ama niya ng ama ni Hideyuki. Pagkarinig nito, naging emosyonal si Kaori at gusto niyang suntukin si Kono sa mukha, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa makapal na salamin. Sa kabutihang palad, dumating si Rio sa tamang oras at agad na hinarap si Kono. Matapos gawing inutil si Kono, pinayagan ni Rio si Kaori na maghihiganti gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa mga sandaling iyon, kinuha ni Kaori ang baril ni Hideyuki at itinutok ito sa ulo ni Kono. Ngunit sa kasamaang palad, hindi magawang kalabitin ni Kaori ang gatilyo dahil ayaw niyang maging isang mamamatay tao. Nang makita ito, agad na pinakalma ni Rio si Kaori at siniguradong makakamit ni Kono ang nararapat sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang helikopter mula sa Central Union. Sa una, inakala ni Kono na kukunin siya, ngunit bigla na lamang pinaputukan siya ng helikopter at napatay. Pagkamatay ni Kono, agad namang umalis ang helikopter. Pagkatapos nito, dumating si Seiko kasama ang mga pulis at medical team upang iligtas sina Kaori at Kurumi. Makalipas ang isang buwan, mabilis na lumipas ang panahon at piniling isara ng pulisya ang kaso ng Union dahil patay na si Kono. Kasabay nito, dinalaw ni Kaori ang puntod ni Hideyuki at ipinagdasal siya. Samantala, nakarecover na si Kurumi at muling nagpatuloy sa kanyang karera bilang isang cosplayer. Dumami pa ang kanyang mga tagasunod dahil naging viral ang kanyang kwento sa social media. Bukod pa rito, nagsimula na ring makatanggap si Kurumi ng mas maraming endorsements, kaya mas umunlad ang buhay niya bilang content creator. Sa pagtatapos ng pelikula, nagpasya si Kaori na manatili kay Rio at inalok ang sarili bilang kanyang bagong partner. At kung maglalakas loob si Rio na tanggihan siya, hindi magdadalawang isip si Kaori na itapon ang buong koleksyon ng video ni Rio. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.